Ako si Pong. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko kasama ang aking mga kaibigan sa bayan ng Sultan Kudarat. Dekada 90, kasama sina Glenn at Gilo, nakakarating kami sa kung saan-saan. Kahit pa pinagbabawalan ng magulang. Minsan kahit sa mga lugar na pinagbabawalan ng mga Kristiyano, pinipilit pa rin naming puntahan. Sa isip-isip kasi namin ng mga panahon na ito, walang mangyayaring masama sa amin kung hindi kami gagawa ng kalokohan. Basta ang pakay namin ay ang gumala sa lugar at makita ang mga tanawin. Alam namin na delikado ang ibang lugar, pero ang katigasan ng ulo minsan ang pinapairal namin. Dahil lahat kami ay may motor kaya mabilis lang sa amin ang magkakasundo kung saan kami pupunta. Biyernes ng hapon. Bago magsiuwian ay nagkasundo kaming tatlo na gagala kinabukasan. Balak naming puntahan ang narinig naming usap-usapan na lawa sa isang bundok mula sa barangay na aming tinitirahan. Magbabiyahe kami ng 2 oras bago marating ang paanan ng bundok naming aakitin. Napag-usapan namin na magbabaon na lamang ng aming makakain. Magtatanong na lamang kami sa mga lokal na naninirahan sa lugar kung paano umakyat sa bundok. Kagaya ng nakagawian, wala sina mama at papa sa bahay. Masyado silang abala sa negosyo. Hinintay ko na lamang silang makauwi para makapagpaalam ako sa kanila na aalis kinabukasan. Inabot ako ng 7:00 ng gabi sa paghihintay bago sila dumating. Ganun pa man ay nagpaalam pa rin ako sa kanila. Pumayag naman ng mga ito na siyang kinatuwa ko dahil hindi sila nagtanong pa kung saan ako pupunta. Kagad na akong pumasok sa aking silid para mahanda ko ng dadaling kong gamit. Ilang pirasong damit at panloob at ang tent na ilalatag ko para gawing tulugan. Pumunta din ako sa kusina para tingnan ang mga babaunin ko na adobong manok na pinaluto ko kay Lola. Na makita kong ayos ng lahat, pumasok na ako sa silid ko para matulog. Kinabukasan paglabas ko ng silid nun, nadatnan ko si Lola Lydia na naghihintay sa akin sa sala. Pinasuot niya sa akin ang isang pulseras na gawa sa kahoy. Ito ang magliligtas sa iyo sa lahat ng nilalang at sa anumang panganib na maaari mong kakaharapin sa lugar na pupuntahan mo. Gusto ko pa sanang sumagot na ligtas ang lugar na pupuntahan namin pero alam kong hindi ubrang anumang katwiran kay Lola. Binigyan niya rin ako ng langis na hindi ko alam kung saan niya yun kinuha. Sinabi ko sa kanya na kasama ko yung mga barkada ko. Kaya binigyan niya ako ng 2 pang pulseras. Dali-dali ko namang inilagay sa bulsa ng bag ko ang binigay ni Lola na para sa kanila. Pong, apo, wag na wag mong aalisin ang pulseras na yan sa braso mo ha. Manatili kang ligtas, apo. Para maiwasan ang mahaba-habang drama, kagad na akong umalis nun. Hindi ko na ginising pa sina mama at papa dahil tulog pa ang mga ito. Saglit lang akong naghintay sa paradahan na napag-usapan naming tatlo. Ilang sandali pa ay dumating na ang 2. Dali-dali na kaming umalis nun. Huminto kami ng saglit sa isang tindahan para bumili ng babaunin naming tubig. Doon ay naalala ko ang pinabibigay ni Lola na pulseras sa 2. Nagtaka naman ang mga ito kung ano ang binibigay ko sa kanila. Sinabi ko naman na pinabibigay yun ni Lola. Natawa ang mga loko. Kung ano-ano ang naisipan ni Lola Lydia tula. Si Glenn naman ay wala nang maraming tanong pa at kaagad na sinuot ang binigay ko sa kanyang pulseras. Samantalang si Jerome naman, nilagay niya lang sa bulsa ng kanyang bag nun, na hindi ko na lamang binigyang pansin pa. Maayos naman ang aming paglalakbay. Saktong 2 oras nang makarating kami sa paanan ng bundok. May pamamahay naman na kahileras sa lugar. Na makita namin na Kristiyano naman ang mga nakatira sa lugar na yon. Kagad na kaming nagtanong kung saan ang daan paakyat sa bundok na ito.
Walang ano-ano ay may matandang lumabas sa isang maliit na kubo. Nagpakilala itong si Apo Lakok. Nakipagkamay ako sa kanya at napangiti ito nang makita niyang pulseras na suot ko noon. Kung sino man ang nagbigay sa iyo ng pulseras na iyon ay nasisiguro kong hindi ordinaryong tao lamang, iho. Wika nito sa akin na siyang pinagtakhan ko naman. Sinabi ko sa kanya na ang Lola Lydia ko ang nagbigay sa amin ng pulseras. Tumango naman ito at sinabi niyang may kilala siyang Lydia. Kaibigan niya ng kabataan niya. Pero lumipat ito ng tirahan ng nakapag-asawa na. Nang binanggit niya ang lugar na nilipatan ng kanyang kaibigan at maging ang apelyido nito, ay doon ko napagtanto na si Lola ang Lydia na kanyang kinuwento. Apo, Lola ko yung Lydia na sinasabi ninyo. Siya po yung nagbigay ng suot kong pulseras. Ganoon na lamang ang saya sa mukha niya nang sinabi ko na Lola ko nga si Lydia. Sinabi niyang simula nang namatay si Lolo Amado, ay hindi na nakabalik pa si Lola Lydia sa lugar. Sinabi ko naman sa kanya na ako ang inaalagaan ni Lola nang namatay si Lolo. Abala sa negosyo ang aking magulang kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon pa si Lola na umalis noon. Umaalis lamang ito kapag kasama silang mag-anak. Tinapik ako ni Apo Lakok sa balikat at sinabi na maaaring hindi sinabi sa akin ni Lola Lydia ang dahilan kung bakit hindi na ito nakakapunta kung saan. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Apo Lakok noon dahil wala namang sinabi si Lola sa akin na kahit ano. Ilang sandali pa ay tinanong na ako ni Jerome kung anong oras kami makakaakyat sa bundok. Nang tiningnan ito ni Apo Lakok, nakita ko ang hindi magandang impresyon niya dito. Tinanong niya rin si Jerome kung wala bang pulseras na kagaya ng sa amin ni Glenn. Sinagot naman ito si Apo Lakok na nakalimutan niya kung saan niya nailagay ang pulseras na binigay ko sa kanya. Umiling-iling na lamang ang matanda. Itinuro nito sa amin ang daan paakyat ng bundok na yon. Sinabihan din ako nito na kailangan naming makabalik sa baba bago pa man magdilim dahil delikado sa lugar. Pero si Jerome na ang sumagot sa matanda at sinabing may dala kaming tent noon. Gusto naming maranasan na matulog sa tabi ng lawa, Manong. Diretsyong sagot sa kanya ni Jerome. Hindi na lamang sumagot pa ang matanda. Wag na wag ko manong tatanggalin ang pulseras na suot ko. Yun ang magliligtas sa akin sa kapahamakan sa gubat. Kagaya ito ng sinabi ni Lola. Bago kami makaalis ng tuluyan, pinigay niya sa akin ang isang maliit na libro. Nananalaytay sa iyo ang dugo ni Lydia. Kaya kapag may hindi maganda kang nararamdaman sa paligid, buksan mo lamang ang libro na iyan sa kahit na anong pahina at basahin ang mga nakasulat sa libro. May tulong na darating sa iyo. Bilin sa akin ng Apo. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Hindi na kami nagtagal pa at umalis na rin kaming tatlo noon. Mula sa paanan ng bundok ay kailangan naming maglakad na mahigit 1 oras para marating ang sinasabi nilang lawa sa gitna ng gubat. Maganda pang sikat ng araw na magsimula kaming umakyat ng bundok. Maaga pa naman ang oras na yon, kaya hindi kami nag-aalangang maabutan kami ng dilim sa daan. Pero nang nasa kalahating oras na ang aming paglalakad, ganoon na lamang ang pagtataka naming tatlo. Dahil habang naglalakad kami papunta sa pusod ng gubat, unti-unting dumidilim ang paligid noon. Halos hindi na namin maaninag ang daanan habang naglalakad. May naririnig na rin kaming iba't ibang uri ng paghuni ng hayop. Nung una, tila ba huni lamang yun ng mga ibon sa gubat. Pero naghahatid ng takot at kilabot ang bawat paghuni nito. Patuloy kaming naglakad. Sinundan lamang namin na makipot na daan kung saan ang dinadaanan ng mga tao. Hanggang sa makarating kami sa lugar na malawak at pinong mga damo. Nakita din namin yung malawak na lawa noon. Napakasarap sa mata. Napakalinis ng lugar na tila ba may naglilinis dito.
Napapalibutan ng matataas na kahoy ang paligid, pero walang makikitang kahit isang pirasong dahon sa tubig noon. Nakikita rin ang nagsisilakiang isda at iba pang uri ng lamang dagat sa lugar. Nakakamangha ang ganda ng paligid, na para bang lugar na makikita lamang sa mga palabas na nasa ibang dimensyon na daigdig. Halos napatulala ako sa ganda ng lugar. Samantalang si Jerome naman ay nagtatatalon sa tuwa nun. Mangang-mangha ako sa ganda. Maging si Glenn ay hindi niya napigilan ang mamangha. Nilatag na namin ang aming mga dalang pagkain. Ingat na ingat kami makagawa ng anumang ingay sa lugar. Nakatanaw kami sa napakagandang lawa habang kumakain ng tanghalian. Pagkatapos naming kumain ay naisipan naming mag-ikot-ikot na muna sa lugar. Maraming iba't ibang prutas ang nasa lugar na itik sa bunga. Aakalain mong may nagmamay-ari ng lugar na yon dahil sa alagang-alaga mga prutas kung titingnan. Nang walang ano-ano, naramdaman ko na tila ba lumalamig ang pulseras na suot ko noon. Naglalabas din ito ng nakakahalimuyak na amoy na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling at kung paano ito nangyari. Hanggang sa napatingala ako sa isang puno noon. Nakita ko ang itsura ng kulay nito na kagaya ng kulay ng pulseras na suot ko. Maging ang halimuyak ng amoy ng kahoy na yon. Nang walang ano-ano ay nakita ko si Jerome na nagtatampisaw sa tubig. Napakamot na lamang ako sa batok sa ginawa ng kaibigan kong ito. Hinayaan na lamang namin siya ni Glenn. Pero pinaalalahanan namin ito na huwag basta-bastang manghuli ng kung anumang lamang tubig ang kanyang makita. Lalo ng isda o hindi kaya alimango. Napakasarap naman ang ihip ng hangin sa lugar, kaya nakaramdam ako ng antok nun. Pumasok ako sa inilatag kong tent at nahiga. Hindi ko na malayan na tuluyan na pala akong nakatulog. Hapon na magising ako. At gano'n na lamang ang pagkagulat ko ng marami na rin mga tao sa lugar. Nagsisiyaan ng mga ito at nagiinuman. Tinanong ko si Glenn na noon ay nasa tabi ko lamang kung nasaan si Jerome. Pero sinabi nito na nakisama ito sa mga tao na nasa kabilang bahagi ng lawa. Marami silang dumating at may mga dalang inumin nun. May kasama pang mga babae ang mga ito na kung hindi siya nagkakamali, kasintahan ng mga kalalakihan. Napabuntong hininga na lamang ako at tiningnan ang kanilang kinaroroonan. Nagsiga ang mga ito sa paligid. Nagkakasiyahan. Pero hindi magandang aura na nararamdaman ko sa lugar nun. Alam mo yung parang may panganib na parating sa paligid at naghihintay lamang ng pagkakataon. Inikot ko ang kinalalatagan ng tent namin. At nagtaka ko na tila ba may usok ng sigarilyo akong naamoy. Pero ang amoy ng usok na yon, hindi yung tipong karaniwang nanggagaling sa karaniwang sigarilyo. Para bang amoy ng tuyong sanga ng kahoy na sinindihan at ginawang sigarilyo noon. Habang abala sa pagtutukoy ng amoy ay nagulat na lamang ako ng merong nahulog na abo noon. Malaking tipak ng abo ang nahulog na may kasama pang baga. Napatingala ako sa puno at nagulat ako sa nakita ko. Muntik pa akong mapasigaw sa takot pero sinenyasan ako ng nilalang na manahimik noon. Dahilan para hindi ako makapagsalita at tinitingnan ko lamang ang nilalang na noon ay nasa sanga ng punong kahoy. Isa itong maitim at mabalahibong nilalang. Pero tao ang itsura niya. Naninilaw ang maliwanag nitong mga mata habang nakatanaw sa mga nagiinuman. Habang nakatingin ako sa nilalang na yon ay tinuro nitong kamay ko kung saan nakasuot ang pulseras. Nakangiti ito sa akin habang tinitingnan ang aking kamay. Pero nang makita niya nagsimula ng magtapon ng basura ang mga nasa kabilang bahagi ng lawa. Biglang namula ang kanina ay kulay dilaw na mata niya
Sinabihan ako nitong pumasok na sa loob ng aming tent. Kagad kong binaling ang paningin ko kay Glenn. Nakita kong nakatulala lamang ito habang nakatingin sa puno na kinaroroonan ng nilalang na kung hindi ako nagkakamali, isang kapre. Kinabig ko ang kamay ni Glenn. Tumakbo kami sa kinaroroonan ng aming tent. Pumasok sa loob. Nang makapasok kami sa loob ng tent na ito ay saka pa lamang bumalik ang kanyang ulirat. Tinatanong ako nito kung paano na kami at saan kami pupunta. Mapapaamak tayo dito, tol. Umalis na tayo. Pamimilit nito sa akin. Pilit ko naman itong pinakalma at sinabihan na mas mapapahamak kami kapag lumayo kami sa lugar. Sinabi ko dito na hanggat wala kaming ginagawang masama at manatili lamang kami sa aming kinaroroonan, ay walang mangyayaring masama sa amin. Dahil sa sinabi ko sa kanya ay tumahimik na lamang si Glenn. Nakisali na rin ito sa akin habang tinatanaw ko ang nangyayari sa kinaroroonan nang sinabihan ko si Glenn na huwag lumabas ng tent nun. Pupuntahan ko si Jerome para pabalikin na sa kinaroroonan namin. Wala namang nagawa si Glenn kundi ang tumango na lamang. Habang papunta sa kabilang bahagi ng lawa, nilingon ko ang kinaroroonan ng kapre. Namumula pa rin ang mga mata nitong nakatanaw sa kinaroroonan ng grupo. Malawak ang lawa at hindi ko akalain na aabutin ako ng 5 minuto na paglalakad para marating ang lugar na kinaroroonan ng grupong yon. Kaagad kong nakita si Jerome na nakikipagkwentuhan sa ilang kalalakihan. Tinawag ko ito at napagtanto kong nakainom na rin ang loko. Pinakilala ko nito sa isang lalaki na ayon sa kanila, yun ang nagdala sa mga kalalakihan sa lugar. Kinausap ako at nakipagkilala. Sinabi nito na minsan na siyang nakapunta sa lugar kaya alam niya. Yun nga lang, walang kasiyahan nun. Para kaming mga santo na sinunod yung bilin ng mga tao sa kabahayan sa baba. Lalo na yung albularyo ko na Lakok ba yun? Yun yata yung pangalan. Sinabi nito na pinagbawalan sila nito magsaya sa lugar, kaya hindi magandang una niyang pagpunta dito. Sinabi din ng lalaki na ngayong alam na nila ang papunta sa lugar ay hindi na nila kailangan pang humingi ng pahintulot sa kahit na kanino sa mga tao sa patag. Tumango na lamang ako sa mga sinabi niya at niyaya na muna si Jerome na bumalik na sa aming kinaroroonan. Ayaw pa sana nitong sumama pero sinabihan ko siyang saglit lang. Kailangan niya munang kumain at malamnan ang kanyang tiyan bago makipag-inuman ng tuluyan. Kinantsawan pa kami ng lalaki at ng ilan nitong kasamahan. Tinawag pa akong binabae. Ibang klase mag-alala yung kaibigan mo, Jerome. May gusto ata sa iyan. Hinayaan ko na lamang ang mga pagkantsaw nito. Sinabihan ko na lamang si Jerome na sumama na sa akin. Dahil kami ang magkakasama. Hindi namin kilala ang katauhan ng taong kasama niya kanina. Sinasabi naman ito na sa palagay niya ay mababait naman ang grupo na yon. Hindi na lamang ako sumagot pa sa kanya. Iba na kasi ang pakiramdam ko sa paligid nun. Ang kaninang malamig na presensyang binibitawan ng pulseras. Ngayon may init na. Nang makapasok na kami sa tent ay tinanong ko si Jerome kung saan niya iniligay ang pulseras niya. Bakit, tol? Anong gagawin ko sa kahoy na pulseras na yon? Basta isuot mo lang, tol. Walang mawawala sa atin kung susundin natin yung bilin ng nakakatanda. Sagot naman ni Glenn noon. Wala namang nagawa si Jerome kundi ang kunin ang pulseras sa bulsa ng kanyang bag at isinuot. Ilang sandali pang nakalipas ay nagsabi ito na, "Ang init ng pulseras. Bakit ganito, tol?" Maging si Glenn ay naiinitan na rin sa pulseras na kanyang suot noon. Bakit nga ganito? Kanina malamig pero uminit. Doon ko sinabi sa kanila ang ibig sabihin ng pag-iba ng temperatura ng pulseras. Mainit ang pulseras dahil may panganib sa paligid noon. At ang pag-init nito ay nagsisilbing babala para makapaganda.
Dahil sa sinabi kong yon ay napatingin sa akin ang dalawa kong kaibigan. Nagsitanungan kung ano na ang aming gagawin. Sinabi ko naman sa kanila na manatili na lamang kami sa aming kinaroroonan. Walang masamang mangyari sa amin hanggat hindi kami gumagawa ng hindi maganda nun. Sinabihan ko ang dalawa na kailangan naming maniwala sa bilin ng mga tao na mas nakakaalam sa lugar. Hindi namin pwedeng baliwalain ang katotohanan na mas may alam sila sa lugar nila kesa sa kaalaman namin na nakukuha lang sa eskwela. Tatawa na sana si Jerome dahil sa sinabi nito na ang lalim ng natutunan kong salita. Pero nahinto ang pagtawa niya nang may narinig kaming pag-alulong. Kagad ako nitong binalingan habang nagtatanong ng, "Ano yun, tol?" Sinenyasan ko na lamang itong manahimik na muna. Binuksan ko ng bahagya ang pintuan ng tent para tingnan ng kabilang bahagi ng lawa, kung saan naroroon ang grupo ng kalalakihan at kababaihan. Nakita kong nagsitampisaw na ang mga ito sa lawa. Hindi ramdam na mga ito ang pag-alulong ng nilalang. Pero ganun na lamang ang pagkamangha ko nang makita ko ang tubig sa lawa na umiikot nun. At tila ba gumagawa ito ng ipo-ipo sa gitna. Nang umalis na ang mga babae sa tubig, ay siya din namang pagkawala ng ipon-ipon na yon. Mula sa malayo ay nanonood lamang kami sa kanilang pagsasaya. Gusto sanang muling bumalik ni Jerome doon pero naudlot lang sana ay paglabas niya ng tent. Muli ay may malakas na alulong na naman kaming narinig. Nakakapangilabot ang alulong na yon. "Ano yun, tol? Nakakatakot ah." Wika ni Jerome noon. "Hayaan na natin, basta wag na lamang tayong lumabas muna." Wika ko sa kanilang dalawa. Sunod-sunod ang mga pag-alulong na aming narinig. May mga nagtatampisaw pa rin sa tubig na tila ba wala silang pakialam sa kanilang naririnig noon. Hanggang sa ang kaninang nagkakasayahan, napalitan ng mga pagsigaw at paghingi ng saklolo. May mga pag-angil at mga paglapa kaming naririnig noon. Si Jerome, tila ba hindi kinakaya mga naririnig at nagpupumilit ito makalabas. Pinipigilan namin ito ni Glenn. Pero tila ba may sapi na bumubulong sa isipan nito. Nagpupumilas ito makalabas noon. Napikon ako sa kakasaway sa kanya. Inundayan ko ng suntok ang loko. Siguro'y napalakas ang pagkakasuntok ko. Isang unday lang naman yon pero kagad itong nawala ng malay. Napangangasiglan sa ginawa ko. Sinabihan ko na lamang ito na tingnan ang pulso at ang paghinga ni Jerome. Maayos naman. "Tulog lang to, tol. Ang kulit kasi, daig pa yung bata." Maya-maya ay may narinig kaming tawa. Habang nagsasabi ng, "Mahinang nilalang." Wika nito. Nagkatinginan kami ni Glenn. Kapwa nagtatanong kung sino ang nagsalita sa labas ng tent namin. Naibulalas ko ang salitang kapre. Sumagot ang nilalang sa labas ng, "Manahimik kayo dyan at matulog." Namutla bigla si Glenn nun. Hindi ko nasalo ang loko. Bigla na lamang itong natumba sa kanyang kinaupuan. Hinimatay. Napakamot na lamang ako sa batok. Hindi ko alam kung paano ko bubuhatin ang dalawa. Kung sakaling magkakagulo. Ganun pa man ay tila ba nabunutan ako ng tinik. Nawala ang ingay. Hindi rin kami nilalapitan ng mga nilalang. Ganun pa man ay rinig na rinig ko pa rin ang mga takbuhan sa labas noon. Patuloy na nagsisisigaw ang mga kalalakihan. Pero hindi tumatagal ang sigaw ng mga ito. Mabilis na nawala. Narinig ko pa na may tumakbo papunta sa aming kinaroroonan pero hindi na ito nakarating pa sa tent namin. Merong sumakmal dito. Nangingilabot ako habang pinapakinggan ang mga angil habang may nilalapa ang nilalang.
Ilang sandali pa ay narinig ko ang pagsasalita ng kapre. "Dalin mo sa malayo yan! Huwag dito, may nagpapahinga!" Wika nito sa kung anumang nilalang ang may gawa ng paghangil at mga panguya. Pagkatapos na sinabi nito sa nilalang ay narinig ko na ang mga papalayong yabag na mga paa. Nawala na rin ang ingay at mga pagsigaw sa paligid noon. Tuluyang nanahimik ang lugar. Tiningnan ko ang dalawa. Tulog na tulog ang mga ito. Sigla na umihilik pa. Tiningnan ko ang relo. 2:00 na pala ng madaling araw noon. At dahil sila ang naiga sa higaan ko, nagkasya na lamang akong maupo sa may gilid. Hanggang sa hindi ko na malayang tuluyan na akong nakatulog. Mainit na ang sikat ng araw nang magising ako kinabukasan. Nasa labas na ng tent sina Jerome at Glenn. May kausap na tao mga ito. Lumabas ako sa tent at nakita ko si Apo Lakok. Siya pala yung kausap nilang dalawa. Kagad naman nila akong nakita. Lumapit ako sa matanda at kagad na nagmano nun. Tinanong ako nito at kinamusta ang tulog namin sa lugar. Sumagot naman ang mga ito na maayos naman. Masarap ang tulog nila. "Kung pwede lang sana manatili pa kami sa lugar," wika nitong si Jerome. Tumingin naman si Apo Lakok sa akin habang nakangiti nun. Nakita rin ito sa kamay ni Jerome ang suot-suot nitong pulseras. Napakamot na lamang ako sa batok sabay sabi ng, "Nagustuhan niya atang natanggap niya kagabi ah." Mahina akong wika dito. Pero narinig yun ni Apo Lakok at tumawa ito ng malakas nun. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko. Napatawan na rin ako na siya namang pinagtaka ng dalawa na para bang hindi nila naaalala ang nangyari kagabi. "Ano na ang plano ninyo? Anong oras kayo bababa?" Tanong ni Apo Lakok nun. Sinabi ko naman sa kanya na kakain lamang kami pagkatapos ay bababa na. Kung mahihintay niya kami ay sasabay kami sa kanya sa pagbaba sa bundok na yon. Tumango naman ito. Niyaya naman namin siya na sabayan na kami sa pagkain. Nang walang ano-ano, may nakita kong abo na nahulog mula sa taas ng puno nun. Tumingin lamang ako dito saglit. At doon ay nakita ko ang kapre na nakita ko kagabi. Maamo ng mukha niya habang naninigarilyo. Kumaway ito sa akin na siyang tinanguan ko naman at nginitian nun. Nagtaka si Glenn kung sino ang tinitingnan ko sa taas ng puno kaya tumingin din ito doon. Pero wala naman siyang nakita. Tiningnan ko ang lugar na kinaroroonan ng mga kalalakihan at kababaihan kagabi. Ganun na lamang ang pagtataka ko ng yung bakas ng mga ito, wala akong nakita. "Huwag mong pagdadahan ng mga nasaksiyan mo sa lugar na ito ha. Lahat ng yun ay totoo. Huwag ka ring magtaka kung hindi man yun naalala ng mga kasamaan mo. Normal lang na mangyari yan sa kanila. Hanggat wala sa dugo nila ang dugo ng isang may kaalaman sa lihim na karunungan. Hindi nila maaalala kung ano man ang kanilang pinagdaanan. Mananatiling sikreto ang kanilang karanasan." Mabang salaysay sa akin ni Apo Lakok. Nagtataka naman ang dalawa kung ano ang aming pinag-uusapan pero hindi na ako nag-abala pang ikwento sa kanila kung anong nangyari. Alam ko naman na pagtatawanan lamang ako ng dalawang ito. Gusto ko pa sana makausap si Apo Lakok sa mga nangyari nung nagdaang gabi pero hinayaan ko na lamang ito. Inisip ko na lang na yayain ko si Lola na babalik na lamang kami sa lugar at doon ko na lamang tatanungin si Apo kung ano ang mga nakita ko nung gabi. Pagkatapos namin kumain na nagligpit na kami para makauwi na. Hindi na kami nagtagal pa sa lugar. Nagpaalam na kaming dediretso na sa pag-uwi nun. Iniabot ko pa kay Apo Lakok ang maliit na libreta pero hindi na niya ito tinanggap pa. "Hindi ako ang may-ari ng libreta na yun, iho. Ikaw na yung nagmamay-ari niyan." Naguguluhan ako sa kanyang sinabi pero sinabihan niya ako na bumalik sa lugar kasama si Lola Lydia. Siya umano ang magpapaliwanag sa akin sa lahat nun. Tumango na lamang ako kahit nagulo ang isipan ko.
Matiwasay kaming nagbiyahe pa uwi. Pagdating ko sa bahay ay naroon sina mama at papa. Magtataka pa sana ako pero naalala ko na linggo pala nun. Walang opisina kaya wala silang lakad. Na makita nila akong pumasok na sa gate ay saka pa lamang napabuntong hininga si mama. Na tila pa doon lamang napanatag ang mga ito. Samantalang si Lola naman ay nakangiti habang nakatingin sa akin. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Iba ang paningin ko kay Lola nun. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Ganon din sa mga magulang ko. Sinabihan nila ako na kumain na ng tanghalian. Dahil sa gabi, may pupuntahan kaming salo-salo. Tumango naman ako sa sinabi nila. Sakto na may niluto si Lolang sinigang, kaya napasarap ang kain ko nun. Nilapitan ako ni Lola. Nakipagkwentuhan ito. Nawiwirtuhan ako sa nakikita ko kay Lola nun. Hindi ito ang normal na Lola Lydia na palagi kong nakakasama. La, may pagbabago ba sa inyo? Tanong ko dito. Ngumiti naman ito at ibinalik sa akin ang tanong ko sa kanya. Bakit apo? May nakita ka bang pagbabago sa akin? Nakangiti pa rin itong tanong. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Sinabihan ako nitong tapusin ko ng pagkain at may pag-uusapan kaming dalawa. Dahil sa sinabi ni Lola kaya nagmadali na akong kumain. Pagkatapos ay pumunta na ako sa silid ko. Sumunod naman ito. Kinausap niya ako tungkol sa lakad naming magkakaibigan. Kinuwento ko naman sa kanya kung ano ang nangyari nun. Maging ang pagkakakilala ko kay Apo Lakok at ang mga nangyari sa bundok. Ultimong ang kapre na nakita ko ay kinuwento ko sa kanya. Si Meroy. Wika ni Lola. Tinanong ko naman sa kanya kung sino si Meroy. Si Meroy, ang kapre na tinutukoy umano ni Lola. Kaibigan umano nila ito ni Lakok. Kababata nila halos. Ang loko umanong si Meroy ay halos hindi ito tumatanda. Napamangha talaga ako nun. Kilalang kilala mo yung kapre, Lola. Tumawa na ito. Sinabihan pa ako nito na alam niyang nasa akin na ang libreta. Ayon sa kanya ay dati niya itong pag-aari. Kaya ako na nakikitang totoo niyang aura. Dahil nasa akin na ang libreta. Ibig sabihin ay ako ang pinili nito. Ayon pa kay Lola, isinuko niya ang libreta kay Meroy. Buntis na siya noon kay Papa kaya gusto niyang mamuhay ng normal. Pero hindi siya pwedeng mag-anak ng marami noon. Dahilan para mag-isa lamang ang ama ko. Nang ipinanganak ang papa mo ay walang enerhiya ng karunungan akong nararamdaman sa kanya. Ang buong akala ko ay nawala ng tuluyan ang kaalaman ko pero nagbago ang lahat ng yon nang ipinanganak ka na. Sa dugo mo nananalaytay ang enerhiya ng lihim na karunungan. Dahilan kung bakit hindi ako makaalis sa tabi mo. Sambit nito. Sinabi din ito na nanganganib ang buhay ko nung bata pa ako. Dahilan para mas pinili niyang manatili sa tabi ko noon kesa pumunta sa kung saan-saan. Mas lalo akong naguluhan sa sinabi na yun ni Lola. Pero sinabihan na ako nitong magpahinga na muna at ihanda ko ang aking sarili. Dahil sa susunod na linggo ay babalik kami sa lugar. Ipapakita niya umano sa akin ang kanyang pinagmulan at ipapakilala niya sa akin ang lahat ng kanyang kaibigan. Sa ibaba ng bundok kung saan kami dumaan noon. Hindi lamang sa mga kabahayan doon, kundi ang mga nilalang sa itaas ng bundok at sa lugar kung saan kami pumunta at nagpalipas ng gabi. Tinanong ko si Lola kung ano ang nangyari sa grupo na nakasama namin noon. Kasama na sila sa ilan pang mga tao na hindi nakikinig sa mga paalala ng lokal na naninirahan sa lugar. Nagsilbi na silang pagkain ng mga nilalang sa gubat na kumakain ng karne. Lalo na ng karne ng tao. Aswang ang unang pumasok sa isipan ko sa sinabi ni Lola.
Bakit hinahayaan yung mga yun na pumatay ng mga tao sa lugar la? Paano yung mga inosenteng tao na gusto lamang magsaya sa lugar? Ayon naman kay Lola, hindi lahat ng pumunta sa lugar ay nabibiktima ng aswang. Kaya bago pa gumabi, pinapababa na ng mga lokal sa lugar ang mga tao na gustong mamasyal sa bundok. At ang kung sino man ang hindi sumunod sa mga sinasabi ng mga lokal, wala na sila magagawa pa. Lalo na kung hindi naman nagpaalam sa kanila mga tao na umakyat sa bundok na yon. Base sa nasaksihan ko sa lugar, naiintindihan ko naman kung ano ang ibig sabihin ni Lola Lydia. Hinanda ko na lamang ang sarili ko para sa susunod na pagpunta namin dun sa lugar na yon.